Shout out kay Arian Matalano, Aldrian Lahagan, John Jonas Dr., Alberto Calasura, Papa Jeff, Gilbert Gorgonio, Litu Asong, Robert Senebelager, Rosalind Wright, Del Kite, Ronel Soriao, Blende de los Santos Arcedo, Evangeline Nevales, Brix Elliott, Nelia Hernandez, Nerijan Torres, Ronjet Gela, Andre Pamisa, Arian Matalano, Aldrian Lahagan, Chena. Ang karugtong ng nakaraan, samantala, kinabukasan. Sa sangay ng kulto sa Taipang sa Yeshao, pumailanlan ang isang sigaw ng isang lalaki, at sinabi, Obispo. Obispo Myung Il, may malaki pong problema, habang nakaupo sa kanyang trono, ang obispo na si Myung Il, at sinabi, ano ba yon, at kay aga-aga pa. Agad na lumuhad ang lalaki at sumubsob ang ulo sa sahig at sinabi, ano po? Itinaas na po ng bise-obispo na si Bo Kai, ang tanggapan ng militar ng Sili, ang kanyang hukbo. Agad nang laki ang mata ng obispo na si Myung Il, pumasok sa kanyang isipan ang mukha ng bise-obispo na si Bo Kai, at napaisip ito. Tila ba hindi nito nagustuhan ang balita, agad itong napasigaw. At sinabi, ito ay hindi maaari, at kahit pa nakuha na ni Bo Kai, ang tiwala ng pinuno ng kulto, hindi pa rin siya dapat magkaroon ng kapangyarihan magtayo ng hukbo sa Sili. Bahagyang nag-angat ng ulo ang lalaking nakaluhod, at sinabi, hindi po ito sa Sili. Nagtayo po siya ng hukbo sa Changsha County ng Yingchuan. Lalong nabigla ang obispo na si Myung Il, at inulit na sinabi ang lugar sa kanyang isipan, at sinabi, ano raw, sa Changsha. Matapos ay nagdikit ang kanyang ngipin, at sinabi sa kanyang isipan, ang dami ko nang nasubukan sirain. Ngunit sino ba naman ang hindi mag-aakala na manggagaling pala sila sa Changsha County? Ito ay pagkabigo. At hindi maganda ang lokasyon, ngunit nasa Dongyu County si Huatuo. At kung babagsak ang Yingchuan, halata sa araw na susugod sila papuntang Yanzhou, na parang tinik sa kanilang tagiliran. Muling nagsalita ang lalaking nakayuko, at sinabi, si Bo Kai, po ay isang napakahusay na tao. Kapag po natapos na niyan supalin ang Yingchuan, halata naman po napupunta siya rito sa Runan. Sinabi ng obispo na si Myung Il, tama ka sa sinasabi mo. At malamang kaya siya pupunta dito ay para pugutan ako ng ulo. Tumiim ang kanyang mata at sinabi sa kanyang isipan, at kung babagsak ang Yingchuan, matatapos din ang lahat. Kumuha ito ng isang sulatan at panulat na tinta, upang sumulat, at muling sinabi sa kanyang isipan, kahit ano pa man ang maging resulta, wala tayong mapapala. Matapos ay sinabi sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, at sinabi, magsusulat ako ng liham, kaya bumuo kayo ng pangkat upang pumunta agad sa Luoyang. Agad tumugon ang lalaki at sinabi, masusunod po, nais niyo po ba na ipaubaya ko ito sa ating espiya? Tumingin ng seryoso ang obispo na si Myung Il, at sinabi, sa lalaki, hindi. Ibigay mo na lang sa hukbo ng imperial, samantala sa Yanzhou Dunhui County. Habang nakatayo ang ibang mga kawal, habang ang ating bida ay naglalakad-lakad, tumingala ito at muling tumano sa kalangitan. Na tila ba kausap nito, ang kanyang sarili, at paulit-ulit na sinabi sa kanyang isipan, Yanzhou, Yanzhou. Tiyak na kahit anuman sandali ay aatakihin ng Yanzhou sa puntong ito. Ngunit paano kung hindi ito naitala sa kasaysayan? Kahit kailan, hindi natin alam kung ano ang magiging kahihinatnan ng sitwasyon. Dapat ay suriin ito ng paunti-unti, at maging ito man ay naitala na kasaysayan o sa nobela man, ang mga digmaan na ganap noong panahon ng dilaw na Turban Rebellion. Ang labanan sa lalawigan ng Qingzhou, at mula sa labanan sa lalawigan ng Yuzhou, labanan sa lalawigan ng Dingzhou, labanan sa Yingchuan, labanan sa Guangzhou. At muling sinabi sa kanyang isipan, at ang labanan sa Yingchuan na sinalihan na para ko ng kapatid na si Cao Cao. Note, nakatala lamang sa nobelang romansa ng Tatlong Kaharian, nang sumiklab ang rebelyon, si Cao Cao, ay hinirang bilang commander ng Kalbaryo at pinamunuan ng 5,000 kabalyeriya at impeterya patungong Yingchuan upang tumulong kay Huang Fusong, general na umalis. Muling binigkas ng ating bida, ang pangalan ng lugar, sa kanyang isipan, Yingchuan, Yingchuan ng Yeshao. Pumasok sa kanyang isipan si Cao Cao, na nakasakay sa kabayo kasama ang mga kawal at humanda sa pakikipaglaban. Tila ba nagulat ito at tila may naalala, at sinabi sa kanyang isipan,
Hindi, teka nga, bakit ko ba nakalimutan? At dapat ay magpasalamat ako sa kapatid na si Cao Cao, dahil sa kanyang pagganap na Chancellor upang labanan ang Ying Chuan. Maya-maya pa ay may biglang tumawag sa ating bida, at sinabi, Huatwo, bahagya siyang nagulat at sinabi, ha? Lumingon ito. Sinabi ng isa sa kawal, habang ito ay may kasama na isang lalaki, at sinabi, may isang tao rito na nais kang makilala. At sinabi ng lalaki na tila ba ito ay may iniindang sakit na bumabakas sa kanyang mukha. Nakatanggap ako ng recommendation mula sa isang lalaking nagngangalan Yung Il, na mayroon daw isang kagalang-galang na manggagamot dito. Bahagyang nagulat ang ating bida, nang laki ang mata nito, at sinabi sa kanyang isipan, ano daw, si Myung Il. Agad tumingin ito, sa kawal, at sinenyasan ito sa pamamagitan ng tingin. Agad na tumalima ang dalawang kawal at iniwan sila. Sinabi ng ating bida, halika doon tayo, sinabi ng lalaki sige, at bago nakahakbang ang lalaki, sinabi nito, totoo siguro na isa kang makajos na manggagamot, sabay dukot nito sa bulsa. At muling sinabi, parang gumaan ang pakiramdam ko nang makita ko palang ang mukha mo. Sabay abot ng talata, bahagyang napangiti ang ating bida sa sinabi ng lalaki, tinanggap niya ang talata, at sinabi, salamat, nakakagaan ng loob yan. Agad binasa ng ating bida ang nilalaman ng liham, sinabi niya sa kanyang isipan, ano kaya ang nilalaman nito, sinabi ng mensahe. Itinaas ni Bo Kai, ang hukbong dilaw na turban sa Changsha County, sa ilalim ng pamamahala ng Ying Chuan, inaasahan sa salary sina Zhang Bao at Zhang Liang, isang mensahe ang ipinadala sa isang kakilala sa palasyo ng imperyo, at malapit nang ipadala ang mga sundalo ng imperial. Agad na palaki ang kanyang mata sa pagkabigla, at sinabi muli sa kanyang isipan ng may pagtataka, na ayon ba ito sa kasaysayan kung anuman ang mangyari? At maaari akong madala dito kung babawasan ko ang aking pagbabantay. Ngunit kung ito ay naaayon sa kasaysayan sa ilang antas. Agad niyang binilog ang kasulatan at sinabi sa lalaki. Siguraduhin mong sasabihin mo ito sa lalaking nagngangalang na si Myung Il. Sinabi ng lalaki ano po, pasensya na, sige po. Muling sinabi sa kanyang isipan, matatalo ang hukbong dilaw na turban ng Ying Chuan. Tumingin ito sa lalaki, at sinabi, kung ganoon, ay huwag ka nang masyadong mag-alala. Sumapit ang gabi, muling lumabas ang liwanag ng bilog na buwan. 10 araw ang lumipas sa kulto sa Taipang, sangay ng Suzhou. Agad maririnig muli ang sigaw ng lalaki, mula sa kalaliman ng gabi. At sinabi, Obispo, si Bob Kai, po ay talaga po natalo na sa Ying Chuan. At magkasama po umatras sina Zhang Bao at Zhang Liang. Napangga nga sa pagkabigla, ang obispo na si Myung Il, at tila ba hindi ito makapaniwala. Note, gumamit si Huang Fusong ng malalakas na hangin para sa kanyang kalamangan upang lituhin ang dilaw na turban na hukbo ni Bo Kai. Dumating si Cao Cao, upang tulungan si Huang Fusong, sa tamang oras, natuklasan at inatake niya si Bo Kai, na nagkagulo at nakamit ang isang malaking tagumpay. Napaupo ang obispo na si Myung Il, napahawak ito sa kanyang ulo, na tila ba naguguluhan, at sinabi sa kanyang isipan, katulad nga ng sinabi ni Huatwo, kung gayon ito ang ibig niyang sabihin noon, kaya niya nasabi na huwag akong mag-alala. At wala akong masasabi kahit natanungin nila ako kung pinagtaksilan ko sila. At ilang hakbang na ba mula sa unahan ang tinignan niya. Sinabi ng lalaki na kaluhod, naging maayos naman po ang lahat sa Ying Chuan, subalit mukhang hindi maganda ang sitwasyon sa Yanzhou. Agad sumagot ang obispo na si Myung Il, at sinabi, alam ko. At sinabi sa kanyang isipan, at kung hindi dahil kay obispo na si Yi, ilang beses nang gumuho ang lugar na ito. Sabay pasok sa kanyang isipan ang obispo na si Yi, maging ang mga hukbo nito, maging ang maaaring nangyari. Muling sinabi ng lalaking nakayuko, ngunit, ano po ang balak ninyong gawin Panginoon ko? Ang mga miyembro po ng kulto ng Yeshao ay sapat ng napalakas ng iyong paghihikayat, ngunit nananatili pa rin ang panganib ng rebelyon. At higit po sa lahat, maaaring may mga miyembro ng kulto na maaaring mag-atubili depende sa kung paano kakikilos. Napapikit ang obispo na si Myung Il, habang hawak pa rin ang kanyang ulo, at sinabi, wala na tayong magagawa pa, sa nangyari pagkatapos nito, dahil matagal na silang inapi ng mga salita.
Subalit nakalimutan mo na ba kung paano natin nahikayat ang miyembro ng kulto ng Yes How? Napadilat ng mata ang lalaki, na tila ba ito ay naghihintay pa ng kasagutan. Maluling sinabi ng obispo na si Myung Il, at kasabay sa pagpasok ng kanyang alaala, sa paggagamot ng ating bida na kasama ang kanyang mga disipulo. Dahil ito sa maraming tao ang naligtas, at dahil sa isang taong walang hinihinging kapalit. Lumipas ang oras, samantala, sa tanggapan ng prefecture ng Dunqui County. Mula sa labas ay makikita ang kahabaan ng mga nakapila, habang sa isang silid ay abala ang ating bida maging ang kanyang mga alagad na patuloy na naggagamot. Maya-maya pa ay inalis ng ating bida ang mask sa kanyang bibig at bahagyang bumuga ng hangin. Lumapit ang kanyang kuya Huafo, mula sa kanyang likuran at sinabi, "Bakit hindi ka nagpapahinga kahit sandali?" Habang hawak ang mask, bahagyang lumingon ito sa kanyang kuya, at ngumiti at sinabi, "Ayos lang kuya, malapit ko nang gawin." Nang makatapos sa paggagamot ang ating bida, lumabas ito sa bakuran na kasama ang kanyang kuya Huafo, upang ito ay maglakad-lakad. Sumalubong sa kanila ang lumilipad na talulot ng mga bulaklak ng cherry blossom. Sinabi ng kanyang kuya Huafo, sa ating bida, kasagsagan na ng tagsibol ngayon. Sinabi ng ating bida, alam na naman nating yan, di ba? Tumawa ang kanyang kuya at lumingon sa kanya at sinabi, bumuti na ang kalagayan ng publiko, dito sa lalawigan, nang dahil sa iyo, at bilang gobernador, nagpapasalamat ako sa iyo, Huatwo. Napakamot ng ulo ang ating bida, sabay senyas ng isang kamay na natatawa at sinabi, ay, kuya, nakakadiri yan, kaya sana ay itigil mo na, ang pagtawag sa akin yan. Matapos ay matuling humakbang ang kanyang kuya papasok sa loob ng palasyo, at muling sinabi, basta, ikaw ay napakahusay mo sa trabaho, sabay senyas ng pagkaway. Sinabi ng ating bida, mag-iingat ka kuya, sabay kaway din ito. Matapos ay muling bumuga ito ng hangin, bahagya naman itong nagulat nang tinawag siya ni Wuwo, at sinabi, master. Agad siyang napalingon, sinabi ni Wuwo, may naghahanap po sa iyo dito. Sinabi ng ating bida, isa ba siyang pasyente? Sinabi ni Wuwo, hindi po siya pasyente ngunit may sasabihin daw po siya sa iyo. Tila ba nagtaka ang ating bida at sinabi, talaga ba? Muling sinabi ni Wuwo, ang sabi po niya maintindihan mo raw, kung sasabihin ko sa iyo na galing siya sa Yanzhou at sa rekomendasyon ni Myung Il. Agad na tigilan ng ating bida, puno ito ng pagtataka. At sinabi, samahan mo siya papunta sa annex sa tabi ng klinika. Agad na tumugon si Wuwo, at sinabi, masusunod po. Maya-maya pa ay humakbang na ang ating bida, papunta sa lugar na sinabi niya kay Wuwo. Nang makarating, agad niyang binuksan ang pintuan, sinabi niya sa kanyang isipan, kung rekomendasyon ng obispo na si Myung Il, siguradong. Obispo ng Yanzhou ng kulto ng Taipang ito, agad siyang napatingin sa lalaking nakatayo. Tumingin ang lalaki at sinabi, masaya akong makilala ka, Huatwo. Ako si Yizi, sabay luhod nito sa harapan ng ating bida. Agad nagbigay ng paggalang, at sinabi, sa wakas ay nakapagbigay na ako ng pagbati, sa tagapagligtas ng Yanzhou. Tila naman nagtaka ang ating bida, muling sinabi ni Yiji, patawarin mo ako sa aking pagkaantala, dahil sa kaguluhan ng mundo. Sinabi ng ating bida, nako, hindi, teka lang, sabay senyas ng kamay ng ating bida. Muling sinabi ni Yiji, subalit ang Yizi na ito ay mapagkumbabang humihiling. Iligtas mo po ang mga karaniwang tao na nadamay sa digmaan. Agad nagtaka ang ating bida, napatingin ito kay Yizi, at napakagat ng labi. Muling sinabi ni Yizi, maraming tao ang namamatay sa digmaan, sana ay maawa ka sa kanila. Karamihan sa mga sumusunod sa dilaw na turban ay mga karaniwang tao, na sumapi sa pangkat, marahil ay ayaw nilang mamatay. At tulungan mo po sila upang hindi sila mamatay ng panandalian matapos masangkot sa digmaan. At higit sa lahat, ay kung hindi mo sila matutulungan, ang Yanzhou ay babagsak, kapag nagsimula na ang pamunuan ng Taishan. Tila kidlat na tumusok ito sa sentido ng ating bida. Agad pumasok sa kanyang isipan ang isang mapa, at ang sinabi ng kanyang kuya Huafo, ang rebelyon ay hindi magaganap sa Sili, kundi sa Yeshao at sa Yanzhou. Sinabi niya sa kanyang isipan, kung gayon, maaari kaya. Agad na lumuhad ang ating bida at tinapatan niya sa pagkakaluhod si Yizi,
at sinabi, "Kung gayon, babaksak ba ang Yanzhou? At sinasabi mo ba na papasok ang hukbo ng dilaw na turban sa Yanzhou?" Sinabi ni Yizi, "Ang hukbong dilaw na turban mula sa Qingzhou ay tumatawid patungong Taishan, simula pa noong kalahating buwan, hinaharangan pa rin namin sila hanggang ngayon." Pumasok sa isipan ni Yizi ang pag-atake nila sa mga dilawan. Matapos ay napapikit ito na tila ba nag-alala, at sinabi, "Subalit nabalitaan namin ang sabi-sabi na 50,000 sa kanila ang darating. At sa ganitong kabilis, ang Yanzhou ay mahuhulog sa ilalim ng kamay ni Zhang Jiao." Kumilos ito na lalong yumuko at sinabi, "Nagmamakaawa ako sa iyo, Huatuo. Tulungan mo kami para matapos namin ang digmaan ito kahit isang araw lang ng mas maaga." Tila ba nabigla muli ang ating bida, sa pagyuko nito ng lalaking si Yizi, at sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, "Hindi niya hinihiling sa akin na pumunta ako sa larangan ng digmaan, subalit ang hinihiling niya sa akin ay alagaan at gamutin ko ang mga nasugatan." Habang nakatingin ito sa lalaking nakasubsob sa kanya harapan, malalim ang kanyang iniisip at muling sinabi, sa kanyang isipan, "Inilayo ako sa larangan ng digmaan dahil sa aking pamilya. Ngunit bilang isang doktor, makatarungan lang para sa akin na alagaan at gamutin ang pasyente. At kung babagsak sa pamunuan ng Taishan at sumugod ang hukbong dilawan na turban gaya ng sinabi niya, hindi lang ang Yanzhou, pati si kuya ay mapapahamak." Sabay tingin kay Yizi na nakayuko, muling sinabi ni Yizi habang nakalapat ang dalawang kamay sa sahig, "At nakayuko, tulungan mo po sana ang mga ordinaryong tao na makabalik sa kanilang normal na buhay." Paulit-ulit ito nagtaas-baba sa pagkakayuko, upang pakinggang ang hiling nito sa ating bida. Maya-maya pa ay may nakita ang ating bida na tila ba kumukutitap sa kanyang harapan, habang ito ay nasa ere. Agad siyang nabigla. Sinundan niya ng tingin ang mga kumukutitap sa ere, na tila ba dumami ito pataas, napatingala siya, at naalala niya, na nakita niya ang mga butil na puti na ito, nung makita niyang naglaho sa kanyang harapan ang tunay na huafu, at unti-unti itong naging pira-piraso na puti na butil na parang ulap. Sabay sabi sa kanyang isipan, "Tama nga, at ito pala ang dahilan kung bakit ka muling lumapit sa akin." Sabay na payuko ito. Matapos ay sinabi kay Yizi, "Halika na at magsabay na tayo." Agad napaangat ng ulo si Yizi. Tumayo ang ating bida, at inilahad ang kanyang kamay sa nakaluhod na si Yizi. At sinabi, "Magligtas pa tayo ng kahit isa pang tao." Sabay ngiti nito. Mababakas ang kasiyahan ng ating bida at maging si Yizi. Samantala, muling sa kalaliman ng gabi, sa kabundukan. Sa Jishao Anping Commandery, Guangzhou County. Pangunahing garrison ng dilaw na turban, galit na kumuyam ang kamao ng isang lalaki, at sinabi, "Ano ang kaimpyernuhan na ginagawa ninyo?" Sabay bagsak ng kamao sa lamesa, na lumikha ng malakas na kalabog. At galit at pasigan nitong sinabi, "Hindi sapat na napahiya ka sa Changsha at bumalik ka pa. Na hindi mo man lang makuha ang Yanzhou." Matapos ay dinuro nito ang lalaki na nasa kanyang harapan habang nasa paligid nila ang mga kawal ng dilaw na rebelyon, na may hawak na sibat. Muling nanggigil ito sa pagsigaw, at sinabi, "At kung ayaw nilang masakop ang Yanzhou, lilipad ang ulo nila." Sabay duro nito. Samantala, ang komandante ng Yanzhou Taishan, kabisera ng Taipang County. Gulat na napasigaw ang isang lalaking na nakaluklok sa trono. At pasigaw nitong sinabi, "Ano ang nangyari sa mga dagdag na kawal?" Habang nagbigay galang ang isang lalaki na nasa harapan nito. Patuloy na pumapasok ang hukbong dilawan na turban. "Ano ang plano mong gawin?" Siya ang gobernador ng prefectural ng Yanzhou, si Liu Dai. Yumuko at nagbigay galang ang lalaki at sinabi, "Malapit na pong pakilyusan ni General He Jin, ang hukbo. Hanggang sa muli, pinakamabuting umasa at magtiis sa abot ng ating makakaya." Tila ba kinabahan ang gobernador na si Liu Dai, at sinabi, "Kung gayon kailan mangyayari yun, hindi ba mas makabubuti kung ililipat na muna ang kampo kahit ngayon lang?" Sinabi ng lalaki na nasa harapan, gobernador ng prefecture, ang Juping County ay isang napakagandang lugar para sa depensibong pormasyon. Para po makapaghintay tayo ng matyaga hanggang sa dumating ang mga karagdagang tauhan. At sa halip kung itutulak nating ang hukbo sa likuran ngayon, para na rin itong pagbibigay ng isang pangunahing base sa mga nakaaway ng biglaan. Nang laki ang mata ng gobernador na si Liu Dai,
Tila ba ito ay puno ng kaba, at sinabi, "Tapos ano ang mangyayari?" Sinabi ng lalaki, na nasa harapan, "Mas makabubuting mag-focus po tayo sa pagtitiis sa abot ng ating makakayang ngayon." Puno ng takot at kaba, huminahon si Leoday, at sinabi, "Kung gayon, sige, maghanda ka na para sa depensa." Muling yumuko ang lalaki, at sinabi, "Masusunod po." Pagkatapos ay agarang itong tumalikod at humakbang palabas. Tila naman nagtaka ang gobernador na si Leoday, maging ang mga alagad nito, at habang palabas na ito sa palasyo, huminto muna ito sa paghakbang, sa harapan, at napaisip, sinabi niya sa kanyang isipan, "May tiwala akong ililigtas tayo mula sa hukbo ng Dilawan na turban, subalit hindi sa isang walang kakayahan na commander." Sabay tumingala ito. Mula sa maulap na panahon, sa Taishan Commandery, Juping County. Sa gitna ng kabundukan, sa isang burol sa kung saan. Nang makita ng ating bida ang lugar, bahagyang iniikot niya ang paningin at sinabi niya sa kanyang isipan, "Kung gayon, eto pala ang lugar." Kung saan nakaposte ang obispo na si Yezi, sumunod sila kay Yezi na pumasok sa loob ng bakuran, kasama ng kanyang mga disipulo. Muling inikat niya ang kanyang paningin, nakita niya ang mga sugatan na kawal. At ilang mga may akay na sugatan, bahagya pa siya napalingon, sa mga nakabenda, matapos ay sinabi niya sa kanyang isipan, nakakagaan ang loob na walang kawal na malubhang na sugatan. Agad sinalubong si Yezi, ng lalaking nakaitim at sinabing, "Mabuti at nakabalik ka na," sabay bigay ng paggalang. Agad nagtanong si Yezi sa lalaki at sinabi, "Kamusta na ang sitwasyon sa ngayon?" Yumuko ang lalaki, at sinabi, "Ang hukbo ng Yanzhou na nagtatanggol kasama ang Ministeryo ng Digmaan na si Eugene, bilang pangunahing hanay ng mga sundalo. Ang puwersa ng hukbo, ng dilaw na turban ay halos 8 beses ang laki, ngunit si Eugene, ay isang mahusay na general kaya kahit papaano ay nagawa nilang harangan ang mga ito." Agad napaisip ang ating bida sa narinig na pag-uusap ni Yeji, at ng kanyang tauhan, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan ng may pagtataka, "Kung gayon, nasa Yanzhou si Eugene." Muling sinabi ng lalaki, "Subalit ang hukbong dilawan na turban, ay masyadong mahirap iwasan. Kung hindi mabilis na makarating ang mga dagdag na kawal, mahihirapan na sila magtagal pa." Bukod pa rito, ang pinakamalaking kahinaan ng hukbo ng Yanzhou ay si Liu Dai, ang gobernador ng kanilang prepektura. At dahil isa siyang lingkod bayan, mahina siya at hindi makapagdesisyon sa pamumuno sa militar kaya hindi siya nakakatulong, iyan ay isang malaking problema. Maya-maya pa ay napalingon ng ating bida maging ang obispo na si Yezi. Nang may biglang sumigaw, "Obispo, meron po malaking problema." Habang humahangos ang lalaking nakaitim at sinabi, pinamumunuan ni Tang Zhou, ang obispo ng Chengzhou, ang kanyang buong hukbo at patungo na po sila sa kabisera, at maaaring dumating na po sila sa loob ng 4 na oras. Agad na bigla ang ating bida, at si Yezi, sinabi ni Yezi, "Gaano kalakas ang kanilang mga hukbo?" Sinabi ng kawal, "Mayroon pong mga pangkat na may mahigit 30,000 na katao." Sinabi ni Yezi, sa kanyang isipan, ito ay napakadelikado, kung sa 30,000 katao ang may didispatcha. Sinabi naman ng ating bida, "Hindi naman sa alam ko kung paano matatapos ang isang labanan, na wala naman sa kasaysayan." Humarap ang obispo na si Yezi, at sinabi, "Huatwo, humihingi ako ng paumanhin, subalit tatapatin na kita ngayon." Tila naman nagtaka ang ating bida, sinabi ni Yezi, "Kung totoo man na 30,000 ang pangkat ni Tang Zhou, ang sumali, mukhang magiging malungkot ang buong sitwasyon, kahit atakihin sila ng mga hukbo ko mula sa likuran, hindi pa rin mababaliktad ang sitwasyon. At sa kasamaang palad, malaki ang posibilidad na ang Yanzhou, ay mahuhulog sa mga kamay na hukbong dilawan na turban sa ngayon." Tumingin ang mga mata ng ating bida, matapos ay kumuyam ang kanyang kamao, at sinabi sa kanyang isipan, "Hindi maaari. Kung babagsak ang Yanzhou, ang kapangyarihan na hukbong dilawan na turban ay tataas ng malaki. At magiging malinaw na ang chaos ay tatagal, at ang Dunqui County ay matatangay din, at kahit si Kuya ay maaaring mapahamak." Sabay pasok sa kanyang isipan ang maaaring mangyari sa Dunqui County. Sinabi ni Yezi, "Wala akong masasabi kung gaano katatagal dito, ngunit kung mananatili ka rito, mapapahamak ka rin. Kukuha ako ng bantay para sa iyo,
kailangan makalipat ka sa ligtas na lugar. Ngunit mula sa paparating na kabayo, ay maririnig ang isang sigaw, na tinatawag ang ating bida, at sinabi, "Huatwo." Bahagya siyang napalingon, at nakita niya ang isang lalaki na paparating sakay ng kabayo. At pasigaw nitong sinabi, ito ay isang agarang ulat. Agad siyang kumilos at tumakbo palapit, sabay tawag sa lalaki, Zhang Gui. Agad pinahinto ni Zhang Gui ang kabayo, at agarang bumaba ito. Lumapit ito at agad inabot ang isang talata, sabay sabi, ito ay isang mensahe, mula sa Panginoon na si Okju. Sinabi ng ating bida, mula kay Okju, tila ba nagtaka si Yeezy sa narinig, at sinabi, ano kamo, si Okju? Ang ibig mo bang sabihin ay ang tagapamahala ng sangay na si Okju? Sinabi ng ating bida, oo, pumunta siya sa estado ng Jibei, para maghanap kung sakali magkaroon ng biglaan pangangailangan. Agad niya binasa ang mensahe sa talata, at sinabi, Huatwo, mayroon akong magandang balita. Bahagya siyang nagulat at muling pinagpatuloy ang pagbabasa. Parang hindi pa rin pinababayaan ng langit ang Yanzhou. Sinabi ni Yeezy, na tila ba hindi makapaniwala, maaari bang pakiulit? Lumingon ang ating bida ng may ngiti kay Yeezy at sinabi, sinasabi nito na ang commander ng kabalyeriya, na si Pao Shi, ay nagmamarcha patungong Yanzhou kasama ang 80,000 na mga sundalo na hukbong imperial. Sinabi ni Zhang Gui, nakita ko mismo ang bandila na imperyo. Mukhang makakarating sila sa kabisera sa loob ng 8 oras ng mas maaga. Sabay sengyas ng kanyang kamay, nang marinig ni Yeezy, agad itong tumalikod, naglakad at humarap sa kanyang nasasakupan. Na ipinagtaka naman ng ating bida at ni Zhang Gui, maya-maya pa ay sumigaw ito na tila ba ito ay nagbalita. At sinabi, ang lahat, ay makinig, malapit nang dumating ang mga karagdagang sundalo, upang itaboy ang hukbo ng dilaw na turban. Ang lahat ay napatingin, at natigilan sa kani-kanilang ginagawa. Muling sinabi ni Yeezy, at sa wakas ay masasaksak na din nating sila mula sa kanilang mga likod ang mga tampalasa na yon. At ang mahimalang manggagamot ng Yezhao, na si Huatwo, ay makakasama na natin. Agad natigilan at nagtinginan ang mga sugatan na hukbo, at sinabi, ano daw, ang manggagamot na gumagawa ng himala ng Yezhao. Matapos ay lumingon mula sa likod ang obispo na si Yeezy, at mahinang tinawag ang ating bida, upang magpaliwanag sa kanyang mga tauhan, at sinabing, Huatwo. Tila naman naintindihan ng ating bida ang ibig sabihin ni Yeezy, agad naman itong tumalima at tumango-tango at sinabi, lahat kayo ay mabubuhay. At kahit anong uri ng pinsala ang dalhin nyo, hindi ko kayo kailanman hahayaan mawala, nang walang kabuluhan. Tila ba hindi makapaniwala ang mga nasasakupan ni Yeezy, muling pasiga na sinabi ng ating bida, kaya, siguraduhin ninyo. Upang makabalik ng buhay, agad itinaas ng obispo na si Yeezy, ang kamay na may hawak na sibat, at pasiga nitong sinabi, ang lahat ay hindi dapat matakot. At katulad na kung paano nakapagligtas ng hindi mabilang na buhay si Huatwo, ililigtas din niya tayo, habang nakatingin ng seryoso ang ating bida, at muling pasiga na sinabi ni Yeezy, ngayon ay ililigtas nating ang Yanzhou. Agad na sumang-ayon ng mga kalalakihan, umalingaw ang sigaw mula sa gitna ng kabundukan, sa kalagitnaan ng araw. Samantala, sa asul na kalangitan, pagkalipas ng 7 oras, sinalakay ng 80,000 na sundalo ng commander ng kabalyeriya ang hukbo ng dilaw na turban mula sa likuran. Ang mga samahan ng dilawan na turban na hukbo ay labis na nayanig, at mga nabigla, at kasabay nito ay pinangunahan ni Yunjin, ang nakahanda na kabalyeriya at dinurog sa paglabas ng tarangkahan ng kastilyo. At sa harapan na nakalinyang dilaw na turban, na nag-ulo dahil sa pagmamadali nilang pagpapalit ng kanilang mga outpost ay walang nagawa ng sinira ng atake ni Eugene. At kasabay nito, pinangunahan ni Eugene, ang nakahanda niyang mga kabalyeriya at nagmamadaling lumabas ng tarangkahan ng kastilyo. Ang 70,000 na puwersang dilaw na turban ay naitulak pabalik papasok na hukbo ni Bao Zhen, note, na dating tinutukoy bilang Pao Shen. Mula sa gitna na mayroon 70,000 na hukbo ng dilaw na turban, at sa kaliwang bahagi ni Bao Zhen ay mayroon 80,000 na hukbo, at sa kanang bahagi, ni Eugene, ay mayroon 7,000 na kabalyeriya. At unti-unting gumuho mula sa harapan ng mga mabilis na kumilos na kabalyeriya ni Eugene.
At sinubukan ng mga naguguluhan na hukbong mga dilaw na turban, na muling isaayos ang kanilang pormasyon sa labanan. Mula sa pamamagitan ng pag-alis sa katimugan at kapatagan at paglipat sa hilagang kagubatan. Agad na sumigaw si Yeezy, mula sa sinasakyan niyang kabayo, at pasigan na sinabi sa kanyang mga hukbo, lahat ng mga kawal na nakasakay sa kanilang kabayo, sugod. Subalit ang mga kawal ni Yeezy, naghihintay bilang pagtambang mula sa hilaga. At kay Yeezy 2,000 kawal ang nakasakay, 4,000 kawal na impaterya. Patungo sa dilaw na turban na hukbo, mula sa kaliwa pasugod ang Baozin, na hukbo, at sa kanang ay pasugad ang kabalyeriya ni Eugene. Ang bumasag sa timog, pinunit ang puwersa ng dilaw na turban na kaaway sa kaliwa at kanan. At ito ay sa kasagsagan ng nasumasabay sa init ng araw, at mula sa itaas ng bangin, habang nakatayo ang ating bida, habang nasa likuran niya si Okju, at nakikita nito mula sa ibaba, ang mga labanan, kawal sa kawal, hukbo sa hukbo, laban sa kabalyeriya, patay kung patay, matira ang matibay, maya-maya pa ay sinabi ni Okju, sa ating bida, tuluyan ng gumuho ang himpilan ng mga hukbong dilawan. At hindi ito mababaliktad ng pinuno ng kulto na si Janggak, kahit na pumunta pa siya rito mismo. Nakatingin ang ating bida sa ibaba, nakakuyom ang kanyang dalawang kamao at sinabi, ganoon ba? Matapos ay tumalikod na ito, at muling sinabi kay Okju, tara na, at bumaba na tayo, matatansya natin ang magaspang na sitwasyon mula sa pagtingin dyan. Agad na sumang-ayon si Okju, at sinabi, oo, huatwo. Subalit napalingon nito nang may marinig na tunog, mula sa mga takbo ng kabayo, at sinabi, ano ang mga iyon? Agad siyang nagulat nang makita niya ang mga napakaraming kawal na may hawak na sibat na sakay ng kanilang mga kabayo, at sinabi sa kanyang isipan, mga sundalo na nakasakay sa kani-kanilang mga kabayo. Mga karagdagang sundalong nakasakay sa mga oras na ito. Tila ba nagtaka si Okju dahil hindi pa kumikilos ang ating bida, at sinabi, ano ang problema? Tumingin ito kay Okju, at agad ikinaila, at sinabi, wala naman. Sabay sengyas ng kanyang kamay, ang mabuti pa, simulan na natin sa pagsuri sa mga tao na nasa mga kama sa klinika, sabay humakbang ito palayo. At habang sila ay naglalakad, sinabi niya sa kanyang isipan, dapat ay wala itong ibig sabihin, ngunit bakit parang hindi ako mapakali, sabay napaisip ito ng malalim. Samantala, sa kampo ni Yeezy, habang ang klinika ay masugid na binabantayan ng mga kawal. At sa loob ng klinika, nagpatuloy sa paggagamot ang ating bida, katuwang nito si Wuo, habang may tinahi ito sa braso, na sugatang nakawal na nakahiga, sa isang papag, matapos tahiin, tinanggal niya ang mask at bumuga ng hangin at sinabi sa kanyang isipan, mas kaunti pala ang mga nasugatan kaysa sa inaakala ko, at wala namang malala. Matapos ay napaisip ito ng malalim, at muling sinabi sa kanyang isipan, iba ang nangyayari sa realidad kumpara sa kasaysayan. Ang Qingzhou na dilaw na turban na hukbo, ay nagkawatak-watak, kaya ang dilaw na turban na hukbo ay malamang na nawala ang momentum nito. At maaaring mas mabilis na matapos ang rebelyon ng dilaw na turban. Pumasok sa kanyang isipan ang nagliliyab na bandila ng mga dilaw na turban. Note, ang hukbong dilaw na turban ay hindi ganap na nalipol at patuloy na naganap hanggang sa katapusan ng huling bahagi ng dinastiyang Han. Gayunpaman, ang taon 184 lamang ang tanging pagkakataon na nagkaroon ng malawakang pag-aalsa sa buong bansa. Muling sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, ibig sabihin ba nito ay hindi ko ring mahuhulaan ang mga susunod na mangyayari. Habang nakatayo ang tatlong namumuno sa tatlong kaharian. Maya-maya pa ay hinawi ni Bian ang tabing, ng kubol at sinabi, Master, natapos na po namin ang lahat ng iba't ibang paggagamot. Sumulyap ang ating bida at sinabi, ganoon ba, mabuti kung ganoon. Umupo ang ating bida, at tinungkod ang kamay sa upuan at muling nag-isip, at sinabi sa kanyang isipan, wala akong ibang choice kundi ang maging mas maingat, at sa ngayon, gagawin muna namin ang kailangan kong gawin. Tumayo ang ating bida, at sinabi sa kanyang mga alagad, dalhin niyo na ang mga gamit sa paggagamot, at magsisimula na tayong kumilos sa loob ng 1 oras. Napatingin ang kanyang mga alagad, at sinabi ni Siena, saan po tayo pupunta? Agad na sinabi ng ating bida,
sa kabisera ng Taishan Commandery, at kailangan nating gamutin ang mga hukbo ng imperial ngayon. Samantala, sa kabisera ng Commandery ng Taishan sa Juping County, agad silang dumiretso. Nang dumating sila, nadatnan niya ang mga sundalong sugatan na mga nagtipon nakaupo sa bakuran. Habang patuloy silang naglalakad, sinulyapan niya ang mga nadadaanan na sugatan. Nakakaunti lamang, at sinabi niya sa kanyang isipan, mas kaunti rin ang pasyente rito kumpara sa inaakala ko. Napansin din niya, ang lalaking dumadaing at duguan na namimilipit sa sakit ng kanyang tuhod. Mukhang wala naman nasa kritikal na pasyente, nakakaginhawa ng loob. Agad siyang lumuhad upang suriin ang lalaking namimilipit sa sakit ng kanyang sugatan na tuhod, at sinabi sa kanyang mga disipulo, "Ako na muna ang bahala sa mga pasyente, kaya dapat ninyong simulan muna ang mga tolda." Agad tumugon si Wu, si Xian at Bian, at sabay-sabay na sinabi, "Opo, Master." Agad na hinawakan ng ating bida ang sugatan na kawal, at sinabi, "Nakapaghintay ka ng maayos, sana ay makapaghintay ka pa ng kaunti, gagamutin kita maya-maya lang." Mula naman sa likod ng ating bida, isang kamay sana ang hahawak sa kanyang likod, at sinabi, "Teka lang." Nang marinig ng ating bida ang boses, agad siyang lumingon sa kanyang likuran upang makita ang nagsalita. Tila nabigla ang lalaki, at sinabi, "Ikaw ba si Wafu?" Eugene, Adjushi, bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi, "Hindi ko alam na nandito ka pala, maayos ka naman dito, di ba?" Sinabi ni Eugene, "Matagal na rin pala." Agad umangat ang dalawang kamay nito, na tila ba nabigla pa, at hindi makapaniwala, hinawakan ng kanyang kamay ang magkabilang balikat ng ating bida, at sinabi, "Fu, ang ibig kong sabihin manggagamot Hua, ikaw nga ba talaga? Pakiusap, iligtas mo ang gobernador ng prepektura na si Liu Dai." Bahagyang natigilan ng ating bida at sinabi, "Ano ka mo?" Mabilis niyaya ni Eugene sa isang pasilyo ang ating bida patungo sa silid ni Liu Dai. Sinabi ng ating bida kay Eugene, "Ano ba ang nangyari?" At habang naglalakad sa pasilyo patungo sa silid ni Liu Dai, sinabi ni Eugene, siya mismo ang nanguna sa pangangabayo kagabi at tinamaan siya ng palaso. Agad pumasok sa isipan ng ating bida ang pagsugod ng mga nangangabayo, at sinabi sa kanyang isipan, kung gayon ang mga hukbong sumasalakay na sakay ng mga kabayo, ay isa sa nakasakay doon si Liu Dai. At si Liu Dai ay orihinal na namatay sa kamay ng hukbong dilaw na turban, na kumilos ayon sa kanyang kagustuhan sa naitalang kasaysayan. Note, napatay si Liu Dai noong 192 habang inaatake ang hukbong dilawan na turban sa Qingzhou, sa kabilang ng paghihikayat ni Bao Xin. Agad binuksan ni Eugene ang pintuan at agad silang pumasok, nadatnan nila ang nakahiga na si Liu Dai, na may malalang kondisyon, at ang tatlong katao na tila ba mga bantay doon. Sinabi ni Eugene, sa tatlong katao na nandoon, siya ay isang manggagamot at gagamutin niya ang ating gobernador, sundin mo ang anumang iutos niya sa iyo. Napatingin ang ating bida sa nakatagilid na si Liu Dai, pawisan ito at namimilipit sa sakit, habang magkadikit ang mga ngipin nito, at sinabi niya sa kanyang isipan, magiging problema kung mamamatay si Liu Dai ngayon. At sa wakas ay nawalan na ng momentum ang hukbong dilaw na turban, subalit kung mamamatay ang pamahalaan ng prepektura ng Yanzhou, mababago ang kanilang kasiglahan. Agad na kumilos ang ating bida at sinabi kay Eugene, kung gayon, titignan ko muna siya. Sinabi ni Eugene, ipapaubaya ko na ito sa iyo. Nang tinignan ng ating bida, ang parte na tinamaan ng palaso, sa tagiliran, ay nabigla pa ito nang makita niya nakatusok pa ang palaso sa tagiliran nito. Tila kidlat na pumasok sa kanyang isipan, bakas ang kanyang pagkabahala, at sinabi sa kanyang isipan, putik, hindi maganda ang lokasyon kung saan tumama ang palaso sa kanya, mamamatay siya kung madadami ang pancreas niya. Nang makita niya ang lugar kung saan parte tinamaan ng palaso si Liu Dai, agad siya nabigla, at tila bakidlat na tumusok sa kanyang isipan, at sinabi niya sa kanyang isipan, putik, hindi maganda ang lokasyon kung saan tumama ang palaso sa kanya, mamamatay siya kung madadami ang pancreas niya. Agad niyang pinairal ang kanyang clairvoyance, lumiwanag ang kanyang mata at itinutok nito kung saan bahagi ang nasugatan, tumagos ang liwanag, sa tagiliran ni Liu Dai, at nang makita niya ang loob nito, sinabi niya sa kanyang isipan, maswerte siya at natulak sa gilid ang pancreas niya dahil sa splenomegaly.
Pumasok sa kanyang isipan ang tila ba isang chart ng katawang ng tao, isang normal na spleen at ang isang splenomegaly. Note, abnormal at paglaki ng spleen sa kadahilanan sa impeksyon o iba pang mga dahilan. Muli niya tinignan ang tumusok na palaso, at sinabi sa kanyang isipan, walang pangunahing daluyan ng dugo na napunit. At kung tatanggalin ko ang spleen, wala nang malalaking pang magiging problema. Matapos ay agarang niyang sinabi kay Eugene, kailangan na natin simulan agad ang operasyon. Sinabi ni Eugene, nang may pag-aalangan, kaya mo ba siyang iligtas? Nakatayo lang ang ating bida, at sinabi, ito ay isang komplikadong pamamaraan. Bahagyang lumingon ito ng may ngiti, at sinabi, ngunit hindi naman nawawala ng pag-asa. Lumipas ang oras, agad inihanda ang mga gamit sa operasyon. Maging ang krap-utol ng palaso, at agad na sinimulan ang operasyon ng ating bida, nakasama at katuwang niya ang kanyang mga disipulo. Sinabi ng ating bida, kay Wuwu, panasan at alisin mo ang dugo. Agad na tumugon si Wuwu, at sinabi, opo, Master, pupunasan ko na po ang dugo. Agad na ginawa ni Wuwu ang inutos ng ating bida. At habang nakatingin ang ating bida, sinabi niya sa kanyang isipan, maganda, dahil hindi natanggal ng maaga ang tangkay ng palaso, hindi gaanong kalaki ang pagdurugo, at nakakagaan ng loob, na wala siyang pinsala sa ibang organo ng kanyang katawan. Agad niyang kinuha ang piraso ng lapay na may tusok na palaso. Agad naman inihanda ni Sian ang isang tray na pinaglagyan ng piraso ng lapay. Tumingin ang ating bida kay Bien-a, at tinawag, at sinabi, Bien-a, agad itong tumugon, at sinabi, bakit po Master, ikaw na ang magsara ng sugat? Agad na bigla si Bien-a, bahagyang ng laki ang mata nito, na tila ba hindi niya inaasahan. At sinabi niya sa kanyang isipan, sa wakas, sabay kuyom ng kanyang kamao. At sinabi, opo Master, tatahiin ko po siya ng may pag-iingat. Agad niyang isinagawa ang pagtatahi, napatingin naman si Sian, matapos ay napatitig ito sa ginagawa ni Bien-a, lumipas ang mga oras. Sa katirikan ng araw sa kabundukan sa gitna ng kagubatan. Patuloy na naglakbay ang ating bida kasama ang kanyang 3 disipulo. Matapos ay nag-inat-inat si Bien-a ng braso habang naglalakad at sinabi, Hay, ilang lang ang pasyente doon. Sinabi naman ni Wuwu, ito ay medyo nakakapagod. Hindi naman kumibo si Sian, tahimik lang ito, na patuloy naglalakad na sumusunod sa kanila. Matapos ay sinabi sa kanyang isipan, na isagawa na ng nakatatandang kapatid na lalaki ang sarili niyang operasyon, at nakapagsara na rin ng nakakatandang kapatid na si Bien-a, ang nakabukas na operasyon. Ngunit kailan kaya ako makakagawa ng maayos na operasyon? Malungkot nitong sabi sa kanyang isipan, lumingon ang ating bida, napansin niya ang kawalang sigla ni Sian. Matapos ay huminto ito, at tumingin ito sa kanya, at sinabi, Pion Sian. Bahagyang nagtaas ng mukha si Sian, tila ba kay lalim ng kanyang iniisip, bumakas sa kanya mukha ang kalungkutan ng iniangat ito. Matapos ay sinabi sa kanya ng ating bida, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Tila ba nabigla pa si Sian, sa sinabi ng ating bida, muling sinabi ng ating bida, kung sa tingin mo ay mas mababa ka sa iba, nagiging kasuklam-suklam ka, at kung sa tingin mo ay nakakahigit ka, magiging mayabang ka, likas na katangian iyon ng tao. Kaya kung gusto mong ikumpara ang sarili mo sa sarili mo kahapon, matalinghaga na sinabi ng ating bida, tila ba napatingin ang kanyang mga alagad sa sinabi nito, muling sinabi ng ating bida, husgahan mo, kung gaano kaganda ang iyong sarili ngayon, kumpara sa iyong sarili kahapon. Napakamot ng ulo si Bien-a, napapikit ito at natutuwa, muling sinabi ng ating bida, hindi mo ba hinihintay ito? Tila ba natauhan si Sian, napamulagat ang mata nito, kasabay ng malamyos na ihip ng hangin na tumatangay ng ilang mga dahon. Muling ngumiti ang ating bida, at sinabi, paano pa kaya kung gaano kayo magiging mas mahusay na manggagamot kumpara ngayon? Napatingin si Wuwu, maging si Bien-a, at maging si Sian, maya-maya ay napangiti si Wuwu, at sinabi, nakababatang kapatid na babae, sinubukan ko lang din na manguna sa isang operasyon pagkatapos ng 7 taon. Maging si Bien-a, ay sinabi, naku, maging ako man, ay inabot din ng 7 taon bago ko na isara ang operasyon ng una kong pasyente.
Agad na sinabi ni Xian, "Naku, hindi ganoon ang ibig kong sabihin." Sinabi ni Wuo, "Kung isa sa alang-alang kung paano ko pinangunahan ang operasyon, pagkatapos ng 7 taon, mayroon ka pa rin ilang taon na natitira, hindi ba, kekekey?" Sabay tawa nito, tila ba nagulat si Xian, at sinabi, "Ano kamo, ilang taon?" Habang patuloy sila sa paglalakad, hanggang sa sumapit sila, sa kampo ng mga sundalo ni Yizi. Patuloy na humakbang ang ating bida, subalit agad itong nagulat, nang makita niya ang mga ilang sundalong kawal, na sugatan sa tuhod, maging ang mga kasama nito. Ay may mga sugat sa ulo at braso at katawan, maging sina Wuo, ay nabigla rin, napatingin ito sa ating bida, at agad tinawag ito, at sinabi, "Master." Nang laki ang mata ng ating bida, at nagtangis ang bagang nito. At sinabi, "Ano ang ibig sabihin nito?" Agad siyang nagmadaling tumakbo, na pumasok sa loob ng kampo, at sinabi sa kanyang isipan, "Ano ba ang nangyari rito? 2 araw pa lang ang nakalipas simula nung umalis at bumalik kami mula sa kabisera." Subalit biglang dumami ang bilang ng mga pasyente. Inikat niya ang kanyang paningin, nakita niya ang mga nakakalat na maraming sugatan. Agad siyang lumapit sa lalaki na iniinda ang tuhod habang hawak ito. Agad niyang sinabi, "Isa akong manggagamot, titignan ko." Hinawakan niya ang tuhod ng lalaki, at nakita niya ang mga nahiwa nito, sa tuhod dulot ng espada o sibat. Agad siyang nabigla, at sinabi sa kanyang isipan, "Ha? Ilang araw pa lang, ang sugat na ito, maaaring nasaktan siya, bago ako pumunta sa kabisera. At imposible na hindi ko ito ginamot." Sabay tingin ito sa lalaki na tila ba hirap na hirap sa sakit na naramdaman. Matapos ay biglang nagsalita, si Yizi, habang may akbay na sugatan, at sinabi, "Dali, dalhin mo siya rito." Tumingin ang ating bida, at agad na bigla ito, at sinabi, "Yizi Nim." Tila ba nagulat si Yizi, na hindi alam kung ano ang dapat gagawin. Napansin ng ating bida ang tila dilaw, na nakaipit sa dibdib ng damit ng lalaki. At sinabi sa kanyang isipan, "Isa ito sa hukbo ng dilaw na turban." Agad na sinabi ni Yizi, habang akay ang lalaki, "What Wo Nim, bakit bigla kang naparito?" Lumingon ang ating bida sa kanyang mga disipulo, at sinabi, "Ilipat ang mga pasyente sa itinayong kubol, at kayo na ang bahala sa simpleng pamamaraan." Agad sumagot ang tatlo at sabay-sabay sinabi, "Opo, Master." Matapos kumilos ang kanyang mga alagad, tinulungan niya si Yizi sa pag-aakay sa lalaki, ikinawit niya ang isang braso ng lalaki sa kanyang balikat, at sinabi, "Ako na ang bahala sa pasyenteng ito, kaya, Yizi Nim, tulungan mo naman silang ilipat ang ibang mga pasyente." Agad sumagot si Yizi, at sinabi, "Ano kamo?" Inakay na ng ating bida ang lalaki papasok ng kubol. Tinawag pa siya, ni Yizi, at sinabi, "What Wo Nim," na tila nag-aalangan ito, hindi ito agad pinansin ng ating bida. Ngunit agad na sinabi, "Saka nga pala, hindi ka dapat magpahuli sa hukbong imperial, kahit anuman ang mangyari," sabay ngiti nito. Sa panahon ng Hunyo taong 184 sa Jizhou, Commandery Ampang. Sa Guangzhou County, general na nasa kaliwa, gabi, sa kampo ng Huangfusong ng hukbo. Gabi, habang nagmamadali nananakbo ang isang lalaki papasok sa loob. At kasalukuyan naman niya, nadatnang, nito, na tila nagpupulong ang 3 lalaki doon. Nang makapasok, ay pasigaw nitong sinabi, "Komandante ng kabalyeriya. Dumating na po ang utos na militar, at si General Lu Ji, ay tinanggal ng serbisyo at ipinadala sa Luoyang." Hindi kumibo si Cao Cao, ngunit nandoon pa rin ang mga katanungan, muling sinabi ng pasiga ng lalaki. "Komandante ng kabalyeriya, si General Lu Ji, po ay ang ating punong commander. Ano po ang dapat nating gawin ngayon?" Sinabi ng komandante ng kabalyeriya, na si Cao Cao, ang maharlikang hukom, ay hindi puno ng mga basta-bastang hanggal, kaya dapat sila magdesisyon kung sino ang papalit. O kaya naman ay nakapagdesisyon na sila sa papalit upang magbayad ng mga suhol. Sinabi ng isang lalaki, may kasabihan na si Dong Zhou, ay hinirang bilang general na hukbo sa Silangan Central. Kumunat ang noo ni Cao Cao, at mapag-uyam nitong sinabi na bahagyang ngumiti, hindi nating ito inaasahan." At si Master Lu Ji, na namuno sa kakaunti na sundalo ng imperyo upang itaboy ang hukbong dilawan na turban.
Pinatalsik dahil sa hindi pagbabayad ng suhol. Note, sa pagpasok sa larangan ng digmaan, si Lu Ji ay hinusgahan at pinatalsik dahil sa hindi pagsuhol sa eunuch na si Zhuo Feng. Ngunit kung iisipin mo ay nadala nila ang hangal sa Yanzhou. Nararapat lamang na mapahamak ang bansang ito, sabay ngisi nito habang nakahalukip-kip ito. Buwan ng Agosto, ika-184 sa Jizhou, sa prepektura ng Julo, kampo na hukbong dilaw na turban, Shakyuyang County. Gabi, sa loob, sinabi ng isang lalaking nakasalukuyan nakaupo sa kanyang trono, sa wakas ay maluwag na akong makakahinga ngayon. Ngumisi ito, at kumuyam ang dalawang kamao, na tila ba ipinupukpok niya ng mahina, at sinabi, ang pagtrato ng ganito ni Cao Cao, o kahit kanino paman, ay parang isang masamang bangungot. Ngumisi naman ang nasa harap niyang lalaki, habang nagbigay galang ito sa kanilang pinuno, at sinabi, lahat ng ito ay dahil sa paghirang kay Dong Zhuo, bilang general ng gitnang silangan, hindi ba? Tumingin sa kanya ang pinuno ng dilaw na turban, at sinabi, tama ka dyan, sunod-sunod na tayong mananalo dahil sa hangal na yan. Sabay sinabi nito sa kanyang isipan, kahit gaano ka pa kagaling ang mga tampalasan na iyon, maging si Cao Cao, na yan, ay wala siyang magagawa dahil sa posisyon niya. Maaari tayo makipagsanib puwersa sa general ng kanyang mga tao, at tigilan ang hukbong imperial upang matakpan ang ating likuran. Habang nasa isipan nito ang nangangabayong si Cao Cao, na tila ba pasugad habang hawak ang kanyang espada. Note, Zhang Jiao, ay kapatid ni Zhang Ling, at hindi nagkakalayo ang posisyon nito, sa loob ng dilaw na turban. Sinabi pa ng isang lingkod, darating ang general ng mga tao sa lalong madaling panahon. Agad natuwa ang pinuno, tumayo ito at inilapat ang dalawang kamay sa lamesa, matapos ay ngumisi ito at sinabi, kung gayon, ay maghanda ng isang malaking handaan, hindi natin kayang harapin ang general, nang may tagumpay ng walang dala, hindi ba? Sabay ngumisi ito, at muling sinabi, sa wakas ay masasakop na natin ang mundo. Matapos ay bigla itong napahawak sa batok, napalaki ang mata nito, sabay na napanganga. Sa sakit, na tila ba tumusok ito mula sa likod. Namilipit ito sa sakit ng batok, habang natitigilan ang mga kawal ng dilawan, napaijak ito sa sakit. Napasigaw ang iba, at sinabi, General, General ng Langit. At ang titulo na ipinagmamalaki ni Zhang Jiao. Mula naman sa labas habang parating ang general ng mga tao, ay narinig ang sigaw na sinabi ng mga tauhan nito. At pasigaw nitong sinabi, General, General ng Langit. Mula sa labas ay maririnig ang mga sigawan at ng mga pag-aalala nito. Agad itong narinig ng lalaki na general ng tao, agad itong tumakbo papasok ng kubol. Hinawi nito ang tabing, sa kubol at pasigaw nitong sinabi, ano ang nangyayari dito? Bakit napakaingay? Siya ay ang general ng mga tao. Si Zhang Liang, agad sinabi ng isang tauhan, general ng mga tao, si general po ng langit ay. Tila ba nagulat ito nang makitang walang malay, at pasigaw nitong sinabi, Kuya. Ang manggagamot, nasaan ang manggagamot? Nagmadali naman dumating ang manggagamot. Agad pinulsuhan nito, tarantang sinabi ni Zhang Liang sa manggagamot, anong klaseng sakit ito? Iligtas mo siya agad. Agad yumuko ang manggagamot matapos itong pulsuhan, at sinabi, humihingi ako ng paumanhin ngunit hindi ko alam kung ano sakit ito. Agad nagulat si Zhang Liang, nagdikit ang ngipin nito at sinabi, ano? Matapos ay kinwelyuhan ito, at pasigaw nitong sinabi, anong kalokohan yan sinasabi mo? Na hindi mo alam kung anong sakit yan, napahawak ang manggagamot sa dalawang braso ni Zhang Liang. At takot na sinabi, subalit paano ko magagamot ang isang sakit na wala ng lunas? Sinabi ni Zhang Liang, hindi ba ikaw ang pinakamahusay na manggagamot sa ating hukbo? Habang napatingin ito sa kapatid na walang malay. Sinabi ng manggagamot, na puno ng kaba, siyang tunay, ngunit hindi ko maintindihan gamit ang mababang sining ko sa medisina. Maaari pong kayanin ito ng isang tulad ng banal na may himalang manggagamot o, ni Huatuo, ngunit kulang ang aking kakayahan. Agad na tigilan ito, pumasok sa kanyang isipan, ang mukha ng ating bida. At sinabi sa kanyang isipan, tama siya, at si Huatuo, ay naging isang mananampalataya. Hinigpitan nito ang kwelyo ng damit at mabilis itong itinulak ng malakas, agad bumalandra ang manggagamot sa isang tabi,
Tumalsik ang mga kahon na nandoon. Matapos ay tumingin ito sa mga kawal, at pasigaw nitong sinabi, ipadala ang ilang sa mga miyembro ng kulto at dalhin dito si Huatwo, gawin ninyo agad, sa kahit anong mangyari. At ipaalam sa lahat ng miyembro ng kulto, na papikit ang manggagamot na puno ng takot at kaba. Mabilis na hinugot ni Zhang Liang ang kanyang espada at itinaas ito sa kaharap na manggagamot at sinabi, tampalasan ka. Kung gaano kasama ang mga salita na sinabi mo, isa kang walang kwentang tao. Agad na sumigaw ang manggagamot at sinabi, General, huwag po. Subalit hindi ito nagpaawat, sabay pagtaas, sabay igkas ng espada nito, agad napasigaw ang manggagamot, talsak ang dugo nito. Matapos ay makikita ang dugo na dumadaloy sa espada nito, habang ang kawawang manggagamot, ay wala ng buhay na nakabulagta. Tumingin ito sa mga sundalong kawal na mga dilawan, tila babakas pa, sa kanilang mga mukha ang pagkabigla. Muling sinabi ni Zhang Liang, magsikilos na kayo ngayon din. At seryoso ang mukha na sinabi, dapat nating iligtas ang General ng Langit, anuman ang mangyari. Matapos ay napatingin pa ito sa manggagamot na wala ng buhay. Sa paglipas ng mga araw, ng sumunod na araw, sa Jizhou, Qinghe Commandery, Qinghe County. Sa loob ng kagubatan, habang isinasaayos ng ating bida ang mga halamang gamot. Sa isang lamesa, habang palapit naman si Wuo, sa ating bida, at sinabi, Master, wala na po ang mga sugatan na tao sa paligid natin. Lumingon ang ating bida, at sinabi, tama ka, at nagsikap kayo ng husto. Pumasok si Wuo, sa loob ng kubol, at nang mapag-isa ang ating bida, napatingala ito at sinabi sa kanyang isipan, sa wakas ay makakahinga na rin ako ngayon. At hindi ko rin alam kung bakit, ngunit napakaraming sugatan na sundalo ng hukbong imperial, araw-araw nitong mga nakaraang buwan. At kahit na nakakagaan ng loob na bumuti na ang mga kasanayan ng aking mga alagad dahil doon. Sabay pasok sa kanyang isipan ang tatlo niyang disipulo. Matapos ay seryosong sinabi muli sa kanyang isipan, subalit sa lalong madaling panahon, si Zhang Jiao, ay mamamatay dahil sa sakit, hindi ba? Habang pumasok ang mukha ni Zhang Jiao, sa kanyang isipan habang nakahalukip-kip ito at nakapatong ang kanyang kamay sa ilalim ng baba. Malalim na nag-isip ito, at muling sinabi, sa kanyang isipan, naniniwala ako mamamatay siya matapos itaboy mula sa Guangzhou patungong Shenyang County, at ayon ba ito sa kasaysayan? Mula sa likod ng ating bida, lumapit si Yizi, at sinabi, nakabalik ka na pala, Huatwo, bahagyang lumingon ng ating bida at sinabi, nagsikap ka naman. Kumusta na nga pala ang sitwasyon sa ngayon? Agad nagbigay ng paggalang si Yizi, sa ating bida, at sinabi, gaya ng sinabi mo. At may mga bulong-bulungan na ang general sa gitnang silangan, na si Dong Zhuo, na sunod-sunod na pagkatalo ay masisibak na sa kanyang pwesto. Bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, gaya nga ng naisip ko. At napakaraming nasugatan dahil sa sunod-sunod na pagkatalo, magpapatuloy sana ang sitwasyon nito maliban na lang kung natanggal na si Dong Zhuo. Sabay pasok sa kanyang isipang ang mga taluna na hukbo, may iba pa ba kaming nagawa? Umiling ito, matapos ay tinawag niya ang kanyang mga disipulo, at sinabi, mga alagad ko, lumingon ang tatlo, at agad itong napatingin, at muling sinabi ng ating bida, mag-impake na kayo at lilipat na tayo sa loob ng 4 na oras, sinabi ni Bian. Sige, naintindihan po namin, sinabi naman ni Wuo, saan, po tayo pupunta, sinabi ng ating bida, papunta sa kampo ng hukbong imperial ng Guangzhou County, tila ba nabigla si Yizi, sa sinabi ng ating bida. Sinabi ng ating bida, papunta sa kampo na hukbong imperial ng county ng Guangzhou. Tila ba nabigla si Yizi, muling sinabi ng ating bida sa kanyang alagad, malapit nang dumagsa ang mga pasyente, matapos ay bahagyang sumulyap ito mula sa kanyang likod, at sinabi kay Yizi, at kausapin nating saglit, ang Panginoon na si Okju, Ginoong Yizi. Tila ba nabigla si Yizi, at sinabi, si Okju ba, ang ibig mo bang sabihin? Sumagot ang ating bida at sinabi, oo, may kailangan tayong paghandaan. Bumakas sa mukha ni Yizi, ang pagtataka nito, samantala, sa Jizhou Anping Commandery Guangzhou County. Sa loob habang abala si Cao Cao, kasama ang mga pangkat nito, na nakatutok sa lamesa na may iginuhit na mapa.
Tila ba ito, ay nahihirapan sa pagdedebate nito. Nagdikit ang ngipin nito sa inis, at sinabi sa kanyang isipan, nababaliw na ako. Cavalry Komandante, Cao. Matapos ay malakas ibinaksak ang mga kamay nito sa lamesa, sa inis. At sinabi sa kanyang isipan, na itutulak na namin pabalik ang hukbo ng dilaw na turban, hanggang sa puntong ito, ngunit dahil sa sumpa ni Dong Zhou, na yan, natigil kami rito na hindi man lang makagalaw. Napahawak si Cao sa kanyang ulo, na tila ba sumakit, at sinabi, ihinto muna nating ito sa ngayon. Subalit sinabi ng isang lalaki, ngunit may isa pa akong gustong iulat. May usap-usapan na ginagamot daw ng isang klinika ang mga labi, ng hukbo na dilaw na turban. Tila ba natigilan si Cao na patingin ito, habang hawak ang kanyang ulo. Agad kumuyam ang kamao nito, at malakas itong ibinagsak sa lamesa na naglikha ng malakas na ingay, at sinabi, sino ba itong baliw na ito? Nanginginig ito sa galit, at muling sinabi, sigurado ka ba sa impormasyon na yan? Natigilan ang lalaki, tila ba kinabahan ito, at sinabi, ngunit, nakatanggap kami ng ganito impormasyon. Pumasok sa isipan ni Cao ang dilaw na turban, at sinabi, natatalo ang hukbong imperial, ngunit kung mabubunyag ang katotohanan na kahit ang mga manggagamot ay tumutulong sa hukbo ng dilaw na turban, malinaw na ang espiritu ng hangal na iyon ay muling magliliwanag. Maya-maya pa, ay agad nag-utos ito, at sinabi, lingkod, maghanda ka, kaagad ng mga kawal. Agad na tumugon ang dalawang kawal, at sinabi, naiintindihan ko po. At muling sinabi, ni Cao ng seryoso, at ako mismo ang titingin. Samantala, sa kalapit na Guangzhou County, mabagal ang mga hakbang habang sakay sila ng kanya-kanyang kabayo. Maya-maya pa ay pinahinto nito ang kabayo, yan po ang lugar komandante ng Kalbaryo, inikat nito ang paningin, at sinabi ng kanyang tauhan, ayon po sa ulat, ipinagpapalit na nila ang mga nakasuot ng dilaw na turban, kahit kahapon pa. Agad bumaba ito ng kabayo, at sinabi, kukumpirmahin ko ito ng sarili ko. Naglakad ito na may kasunod na kawal, pinatabi ng mga kawal ang mga tao doon, at pasigan nitong sinabi, umatras kayo. Kami ang pangkat ng commander na kabalyeriya, tila ba nabigla at natakot ang mga kalalakihan na nandoon. Nang tuloy-tuloy na naglakad si Cao patungo sa klinika ng kubol. Matapos ay malakas na hinawi ang pintuan ng kubol, at pasigan nitong sinabi, itigil mo na ang ginagawa mo. At tawagin niyo agad ang manggagamot, ngunit agad itong napahinto. Lumingon ng bahagya ang ating bida, at pasigan nitong sinabi, ang lakas ng loob mong mangahas na pumasok ng walang pag-iingat. Agad na sumigaw ang kawal na nasa likod ni Cao at sinabi, ang lakas ng loob mo hangal ka. Sinabi ng ating bida, kung nandito ka dahil ikaw ay nasugatan hintayin mo ang iyong pagkakataon. Matapos ay nabigla sa gulat ang ating bida, at sinabi, kinakapatid na Cao. Nabigla rin si Xian, napatakip pa ito ng kanyang bibig. Lumapit si Cao upang makasigurado, at nang makalapit sinabi nito, ikaw ba yan? Hindi agad nakakilos ang ating bida, bakas sa kanyang mukha ang pagkabigla. Lumipas ang oras, habang magkaharap na nakaupo si Cao at ang ating bida, sa lamesa, may nakahain itong mainit na tsaa. Sinabi ni Cao, hindi ba sinabi ko sa iyo na manatili ka sa Qiao County, bakit ka nakikigulo dito? Lumagok ng tsaa, ang ating bida at sinabi, hindi ba na dapat lang sa isang manggagamot na manatili sa tabi ng kanyang pasyente? Natigilan si Cao habang hawak ang tasa ng tsaa, at sinabi ano kamo, pasyente? Tingin mo ba ay nakikita mo sila bilang mga pasyente lamang? Yumuko ang ating bida, at napakuyom ng kamay at sinabi, syempre, alam kong, may isang bagay na naiiba. At kahapon, ay nakasalubong ko ang hukbo ng imperial habang papunta ako para magbukas na isang sentro ng paggagamot. At malapit ito sa isang maliit na nayon, ngunit ang mga sundalong iyon ng hukbong imperial. Sinimulan nilang hiwain ang mga leeg ng mga inosenteng taga-nayon, matapos piliting magsuot ng dilaw na turban. Tila bakidlat na ikinabigla ni Cao sa sandaling iyon, agad itong napasigaw at sinabi, ito ay katawa-tawa, paano nagawa yan ng hukbong imperial? Tumingin ng seryoso ang ating bida at sinabi, ito ang katotohanan.
Sila ang mga nasasakupan ni Dong Zhuo, ang general na hukbo sa gitnang silangan. Agad na patayo sa upuan si Cao Cao, nakalapat ang dalawang kamay nito sa lamesa. Muling nagpatuloy sa sinasabi ang ating bida, matapos ay sinubukan din nila kaming ipilit bilang mga dilaw na turban, at kung hindi ako ang dumedalong Imperial Censorate, malamang ay nasa malaking problema na tayo. At habang ipinapakita ko sa kanya ang sagisag ko, tumakbo siya palayo ng ganoon lang. Sabay napakalmot sa lamesa si Cao Cao, sinabi muli ng ating bida, karamihan sa mga pasyente sa lugar na ito, ay ang mga taong nakasuot ng dilaw na turban sa nayon na yun, at tama ba? Para sa kanila ang ipinataw na taning ng kanilang buhay. Sabay tingin nila sa nakatayong si Sian na kasalukuyan ginagamot ang pasyente. Matapos ay tumitig ang ating bida kay Cao Cao, at sinabi, kaya kinakapatid ko, para sa akin, lahat sila ay mukhang mga pasyente, hindi pinipili, hindi kaaway. Tila ba naumid ang dila ni Cao Cao, napaisip ito, at hindi agad nagsalita. Matapos ay lumingon ito sa paligid, napadako ang tingin niya sa mga pasyenteng nakahiga habang ginagamot ni Bian at Wu. Matapos ay sinabi sa kanyang isipan, ang lahat ay pare-pareho lang na pasyente. Napatingin din ito sa ating bida, at muling sinabi sa kanyang isipan, Huafu, ganyan mo ba tinitignan ang mundo? Maya-maya ay tinawag ang utusan na kawal nito, kawal. Agad na yumuko ang kawal at sinabi, ano po yun, mahal na komandante ng kabalyeriya. Sinabi ni Cao Cao, magmula ngayon, ay huwag ka nang mag-ulat ng mga sabi-sabi ng walang batayan. Tila ba kinabahan ng kawal na utusan at sinabi, opo, naiintindihan ko po. Matapos ay walang palem na tumalikod sa ating bida, at pasigaw nitong sinabi sa tauhan. Ang lahat ay kumilos at babalik na tayo, agad na kumilos at tumugon ang kawal. Subalit mula sa labas ay may narinig itong sigaw, at pasigaw na sinabi, sa bantay sa labas ng kubol, tumabi ka. Kabado na nagsalita ang bantay sa labas at sinabi, hindi po kayo, maaaring pumasok. Pasigaw na sinabi ng lalaki sa labas, hindi ba't sinabi ko nang tumabi ka? May kailangan akong imbestigahan, tila ba maririnig mula sa labas ang mga ingay at mga paghugot ng espada. Agad nagulat si Cao Cao, mula sa loob maging ang ating bida. Agad hinawi nito ang pintuan ng kubol, at sinabi, dalhin agad ang manggagamot ngayon din. At paano mo tinatreto ang, agad itong natigilan at nabigla, nang makita nito sa loob ng kubol si Cao Cao. Napahawak ng ulo si Cao Cao, na tila ba hindi ang sakit nang makita ang nasa kanyang harapan. Sinabi ng lalaki, Cao Hang, ang ibig kong sabihin, commander ng kabalyeriya na si Cao. Bakit ka nandito? Agad nabigla ang ating bida, nang laki ang mata nito sa pagkagulat, at sinabi sa kanyang isipan, sino ba siya? Mukhang kilala niya si Cao Hang, at kung hindi dahil kay Cao Hang, halos magiging nakakainis na ang mga bagay-bagay, sinabi ni Cao Cao, sa kaharap, mga sabi-sabi lang na walang batayan ang lahat ng iyan, yarang, tila ba kidlat na gumising sa kanyang pag-iisip, ang narinig, napamulagat ito ng mata, at sinabi sa kanyang isipan, ano, si Yarang, ang ibig sabihin, siya si Shehoudon.